maliban lang sa bulok na bibig, hindi talaga mag-isip ng mabuting lupa. Kaya sa ating nagbakas tayo sa ating topic sa nakaraan. Ano ang ating paksa na nakaraan? Tatlong series natin. Complex. Ano ang title nun? Messianic complex. Complex correction. Messianic complex turned to be complex. Ang Messianic complex ay isang uri ng ating ang tinalakayan. Hindi ko na ibabalik yan. Pero ang last na ating tinukoy ang personal complex. Deceived by his own patibong. Sarili niyang patibong. Sa own trap. Ang tao ay nadideceive sa sarili niyang trap. Yun ang ating series, ng part 3 ng series natin ng The Messianic Complex. Tanong nga ni Brother ni ano ba yung spelling ng complex? Katulad ba sa Pasita Complex? Eksakto. Dahil kung titingnan mo ang Pasita Complex, yan ang pinakamalaking subdivision sa buong Asia. Kung hindi sa buong mundo, buong Asia. Bakit? Kasi ang Pasita Complex, bakit siya naging malaking subdivision? Dahil sa loob ng subdivision, sa loob ng Pasita Complex, puno ng subdivision. Kaya ang tawag siyang Pasita Complex. At ganoon sa ating paksa, sa buhay ng isip ng isang tao, ang ating isip ay isang isip, isang utak, pero maraming direksyon. Kung hindi natin mag-guide, hindi natin maingatan, tayo ay mabibiktima sa tinatawag nating Messianic Complex. Ating nang tinalakay yun, may tinatawag Europe Complex, may tinatawag American Complex, may Jerusalem Complex. Bakit? Dahil pag ikaw nakarating sa Jerusalem, mayroon nga ako na-meet, di pa nakarating sa Jerusalem, plano niya maging makakaroon sa Israel. Gusto niya iligtas ang Israel sa pamagitan niya. Nangangarap pa lang, mayroon ng complex sa kanyang isip at magiging complex sa salita ng Diyos. Why? Dahil wala namang Pilipino na gagamitin ng Diyos para iligtas ang Israel. Sigurado yun 100%. Kaya, malinaw na yung ganong klaseng isip ay labag yun sa linya ng Diyos. Hindi yun tamang pattern ng kaisipan ng Diyos. Kaya, ang ating paksa about Messianic Complex ay ating pinakasan nakaraan linggo at tayo ay tatalakay sa ating pinamagatan na okay, kunin natin sa Jeremiah. Dito tayo kukuha. Jeremiah 30. Ating na nakalakay dito ang 7 trumpets. Kung ang hindi pa nakaabot doon sa 7 trumpets na yan, ay pwede nating kaunting balikan, pero ang ating deliberation ngayon ay sitting about the 7 trumpet. Yung mga time, position, at eksaktong mga katayuan ng 7 trumpet. Saan at kailan magaganap ang mga ito. Jeremiah chapter 30, pakibasa sa 1 hanggang 7. Jeremiah chapter 30, verse 1. Ang salita na dumating kay Jeremiah na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Judah.
Sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibibigay sa kanilang mga magulang at kanilang aalihin. 4. At ang mga ito ang mga salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Huda. 5. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nakakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. 6. Kayo ay magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. Bakit aking nakikita ang lahat ng lalaki na ang mga kamay ay nasa kanyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at ang lahat ng mukha ay naging maputla? 7. Ay, sapagkat ang araw na iyaon ay dakila, na anupat mo lang gaya niyaon, siyang ang panahon ng kabagabagan ng hapon. Ngunit siya'y naliligtas doon. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ang title na ating pinamagatang itong The Time of Jacob Trouble. Kung mapapansin niyo yung ating pag-aaral, prophecy, balik naman sa karakter ng tao. Dahil anumang pag-aaral ng mga sa Bible o karakter ay magiging knowledge lamang daw kung ang ating buhay ay hindi nakaukma sa salita. Kaya makikita natin ang ating pag-aaral papalit-palit. Ngayon, balik naman tayo sa prophecy. Dahil prophecy ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at ang paglakad sa matuwid ay nagpapatibay ng ating kaluluwa. Kaya kailangan nating pag-aralan ang mga propesiya ng Biblia upang tumibay ang ating pananampalataya sa kanyang salita. At nakaraan itong linggo lamang ay makikita natin na kahit ang Palestine ay nasa nangyari sa kanilang isang minister ay namatay sa isang confrontation tungkol sa boundary sa Israel. Ibig sabihin, patuloy na nagaganap ang kaganapan sa Israel at ang mga kaganapan sa Israel ay tumutupad sa mga propesiya. Kaya, the time of Jacob trouble. Ito yung isang propesiya na sabi dito, ang lalaki ba ay nanganganak at bakit ang kanyang mga kamay ay nasa balakang, parang ipinapakita na nasa panganganak, katulad ng isang babae na manganganak, lalo na kung siya mag-isa lamang, ay parang siya rin ang nagpapanak. At dito makikita natin na ang magiging katayuan sa Israel ay higit pa sa anumang naranasan ng Israel sa nakaraan. Anuman ang isa-isay mo sa karanasan, sa digmaan, sa nakaraan, panahon ni Jacob hanggang sa panahon ni Kristo, yung hanggang sa panahon sa anumang kaganapan, ay higit pa ang katayuan nito. Higit sa karanasan, ang Judah at ang Israel ay haharap sa isang malaking sitwasyon na tinatawag natin the time of Jacob trouble. The time of Jacob trouble ay napakalaga na maintindihan natin paano ito isinisit. Dahil pag tinitingnan natin ang Book of Revelation, pag binasa mo yan, ay pwede mong ibasa yan, pwede natin isa-isa yan, pero ang time frame ay napaka-importante. Dahil ang Biblia ay nagligay ng the time of Jacob trouble. Mayroong oras na tinutukoy ang Biblia na may ukma na panahon kung paano ito magkakaroon ng kaganapan. At pag tinignan natin ang 7 trumpet ng Book of Revelation ay mayroon din sitting. May tinatawag na first trumpet, second trumpet, third trumpet, at pagdating sa fourth trumpet, sabi doon, woe! 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 Dahil, anong dahilan? Dahil pag sabi doon,
dahil sa panglimang trumpet ay magaganap ang isang kaganapan. So, excuse. Sa dalit salita, napakalaga na maisip natin sa ating kaisipan dahil tayo mga atin ang tinalakay sa ano ba yung ating tinalakay tungkol sa sino nakakala bago tayo tumalakay ng ano ba yung muli natin tinalakay about Israel, the sign, about the sign, yung the sign ng Israel, yung ating tinalakay yung 14th century, 14 to 15, something magaganap uli sa ating panahon. Ngayon 16, 17, kung hindi ko nagkamala, ngayon 2017, 2016, 15, 17, mayroong dalawang poll na maliban sa 14, 15, 14, 16, mayroong full moon, total darkness, the blood moon, total darkness. Pero 15, 17, mayroon naman total araw naman ang total darkness. At ito ay naganap sa kailan? Sa 16th century. Correction, 14th century. Atin yan tinalakay ang kaganapan. At malinaw na wala tayong kinalaman. Dahil sabi ng Panginoon, ang mga Hudyo ay naghahanap ng sign, pero ang mga Grigo ay naghahanap ng ng karunungan, revelation. Kaya ang ating lisensya para makabahagi sa pagbabalik ng Panginoon is revelation. Wisdom, knowledge, ito ang ating ticket. Dahil ang ticket ng Israel ay sign and wonders. Yan ang ticket nila. At dito mga kapatid, makikita natin, dito sa the Israel trouble o the Jacob trouble, the time of Jacob trouble, ay ipapakita dito ang mga trumpet. At ang trumpet ay yan ang mga sign nila. At ang mga sign nito ay napakalaga sa kanila. Pero tandaan natin, pag nagsimula ang first trumpet, ibig sabihin, the salvation of Israel, of the Gentiles is close. Kaya, bagamat hindi natin hinihintay ang mga sign nila, pero kailangan natin makita dahil yan ang palatandaan na salvation of the Gentiles is over. Kaya, napaka-importante, what time? Anong panahon? Because there is a time of trouble. May panahon na dapat makita natin. Ang mga tao, kahit dito sa message, pag nagkakagulo ang Israel, parang nangangatog dahil iniisip na nila yun na ang kaganapan. He is parang targeting without the target. Maraming mga believers, even the message na targeting without the target. But the Bible, they have a clear revelation and a clear guide kung paano magsisimula ang time trouble. Paano magsisimula ang gayong katayuan. Tandaan natin, lagi na naman natin napakinggan, mayroong dalawang propeta sa Israel. We say amen. Dalawang propeta. Ilan ang kanilang magagamit na trumpet? Hello? Mayroong 7 trumpet. Ilan ang trumpet na kanilang gagamitin? Hello? Ha? Dalawa sila pero 3 trumpet ang ministry nila. First trumpet, second trumpet, and third trumpet. Yun ang kanilang third-fold ministry. Alam mo ba, pag ang isang tao walang third-fold ministry, ang taong yan ay ang kanyang ministry ay nasa first fold lang, ay hindi siya yung tao na mataas ang antas.
Sabi ni Pablo sa Hebreo, dapat kayo tagapangaral, pero dahil kayo ay mga dapat turuan, ang kategorya niyo ay mga bibilang. Pero mayroong threefold ministry, o mayroong tatlong kategory ng ministry, ay mga major ministry yon, katulad ni Paul, ni Christ. What is the ministry of Christ? Sino nakakaalala nun? What is the threefold ministry of Christ? Hello? The threefold ministry of Christ. First ministry, what? Another dimension ng three ministry of Christ. The threefold ministry of Christ. Speaking is not time, kundi sa kanyang panahon. Iba yung Son of God, Son of Prophet, Son of Man, Son of God, Son of Prophet. Yan ay from sa kanyang presente hanggang sa panahon natin ngayon. Pero pag sinabi ko, threefold ministry of Christ Himself, sa kanyang panahon, mayroon tatlo. First, miracle. Second, kasama yon, prophecy and discerning. Second, revealing the name, introducing the name of the Father. The third is reveal the Word. Revealing the Word. Yan ang threefold. At ang dalawang propeta ay mayroon din tatlong threefold ministry. At ang first ministry ay dapat maabangan ng mga bride dahil ito ang sign na the salvation is over of the Gentiles. Bagamat lagi natin pinag-uusapan na ang salitang salvation ay hindi nagwawakasyon ng automatic. Dahil kahit sa Great Revelation, may salvation pa rin doon. Pero ang ating pinag-usapan na salvation is general. Pangkalahatan. The opportunity ay wala na. Kaya kailangan ang kaligtasan ay ating samantalain. Dahil ang kaligtasan libre, walang bayad. Pero kung inyong papawalang bahala, may katapusan ang lahat ng bagay. Kaya, makikita natin sa propesiya, sa 30, na sa 6 sabi niya, ask ye now and see whether a man do it travel with a child. Pag sinabi kasi ang woman travel ang babae na nanganganak, ito ay nagpe-pertain sa saan? Nagpe-pertain ito sa church or sa Israel. Pero ginamit dito, a man travel with a child. At ito ay pinapakita na ito ay isang uri ng isang pakikipaglaban. Isang uri ng digmaan. Katulad ng ginamit sa Bible na sa Exodus 15, ginamit ang salitang God is a man of war. Nabasa naman yung talata niyan. Exodus 15, kung hindi ako nagkakamali, tingnan mo lang. Okay, 3. The Lord is a man of war. The Lord is His name. 15:3. Ang salitang man ay hindi nagtutukoy ng literal na tao. Kung hindi nagtutukoy as a human, a matured man, kung ating pinag-uusapan yung maturity, dumating na ang Israel ng maturity. Diba? Yung panganganak ay maturity din yun, ng isang edad. Wala naman nanganganak na 2 taon. Kung hindi nanganganak ang babae ng isang tamang edad. At dito ay ang Israel ay is become a Jacob old enough. Ibig sabihin, ang Jacob, ang Israel ay nasa tamang proseso, tamang panahon na. Hinog na. Ibang salita. He is a man. Kaya nga ng mga bata, may naglalakad ako, minsan may mga nagkakanso ng mga bata, may dumaan na tao, sabi niya, He-man. Narinig ba yung expression ng mga batang He-man? Kabutan man niya yan?
He-man, ang dating sa all of position. At ito ang ibig sabihin nito, as in now and see whether a man doeth travel with a child. Jacob ay katulad ng isang manganganak ang katayuan. That's tinatawag the Jacob, the kind of Jacob trouble. Kaya ito ay binibigay ko ng pundasyon dahil itong talakay ay series din ito. Kaya kailangan natin maintindihan ang deliberation nito upang alam natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi hula-hula. Huwag ninyo ilagay sa hula-hula ang pagbabalik ng Panginoon kaya hindi tayo mga manghuhula. Kailangan tayo manampalataya at tayuan ang salita ng Diyos. Kaya the time of the Jacob trouble, napaka-importante na ma-establish natin ang Jacob trouble. Okay. Pero bago ang dumating ang Jacob trouble, dapat maintindihan natin na may propesya ang Biblia. Jeremiah chapter 32, verse 37, pakibasa. Heaven above can be measured, and the foundation of the earth search are beneath. I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done, said the Lord. Okay. Kahit ito, 32-37. Behold, I will gather them out of the countries whither I have driven them in mine anger, and in my fury, and in the great wrath, and I will bring them again unto this place, and I will cause them to dwell safely. Okay. Now, mayroong pangako na sabi niya, behold, I will gather them out of all countries, is pertaining sa buong mundo, whether I have driven them in my anger, and in my fury, and in great wrath. Ibig sabihin, nagkanto pa ito sa 70, something, 69, 80, nagkalat sila sa buong mundo, and in a great wrath, and I will bring them again into this place, and I will cause them to dwell safely. Now, ipinapakita diyan na may pangako ang Diyos na ibabalik sila. At ngayon, nasa katayuan sila sa salitang pagbabalik. Andiyan sila sa posisyon na sila ay bumabalik. Pero mayroon din sa propesya na ating binasa na magkakaroon ng Jacob troubles. The time of Jacob troubles. At ito ay napakalaga na maintindihan natin ang Jacob troubles na propesya ng Bible dahil bago maganap ang katuparan ng safely, ang kapayapaan ay hindi ganun kadali. Dahil ang talata, pag tinignan mo, ibinalik sila at pagkatapos ay namuhay na sila ng safely, payapa at ligtas. Pero hindi gayon. Bakit? Dahil mayroong isa pang kaganapan ng isang tanda natin, itong paksa natin series ito sa nakaraan. Series ito nakaraan, atin ang pinag-aralan ng Ezekiel 13:39, atin ang pinag-aralan yung sitwasyon. Ito po ay, pwede natin i-reset to. Para, asan na yan? Pa-iris. Para maintindihan natin. Baka makumpis kayo, parang pakiramdam nyo bumabalik tayo doon sa Ezekiel 13:39. Ang Ezekiel 13:39 ay atin na yan niluhin. Ito 3.5 years. Dito ang Ezekiel 38. Itong Jacob troubles ay wala itong kinalaman sa Ezekiel 38:39. Dapat maintindihan kasi itong Jacob troubles
ay nagbibigay din ito ng confusion sa marami nag-aaral dahil kanilang hinahalo ang Ezekiel 13:39 dito sa kaganapang ito. Pero ito ay walang kinalaman sa Ezekiel 13:39 dahil ang Ezekiel 13:39, ang end dito ay the man of peace. Ang dulo niyan ay ang kapayapaan ng tao ng katampalasanan. At makikita natin yan sa Daniel 9:27 ay doon nagsimula ang man of peace. Doon tumayo, doon nagkaroon ng tinatawag na man of peace na wrong na peace. Hindi yung peace na totoong peace. Dahil si Kristo ang original na man of peace. Kaya tinawag siyang deceiving dahil nagdideklara siya ng kapayapaan. Tingnan ninyo ngayon, yung Pope, anong ginagawa? Dati siyang hinahalikan ng paa. Siya ang hinahalikan ng kamay. Ngayon, anong ginagawa niya? Reverse. Siya ang humahalik sa paa ng mga mahihirap na mga tao. Ano yan? That's perverting of his character. Binipervert ang kanilang karakter. At iyan ay sign. Alam mo ba? Sign yun na ibig sabihin ang tao ay kanila ng pagmamayari. Pag kayo ay humalik sa lupa, pag ang Papa humalik sa lupa, he is claiming the earth. Pero ngayon, ang kanyang kiniklaim ay ang tao na. At hindi yun nakikita ng mga tao. Ang kanyang kiniklaim ay ang tao. Dati ang kiniklaim niya ang lupa. Pag pumunta sa isang lugar, hahalik sa lupa. Pero ngayon, pag pumunta sa isang lugar, hahalik sa tao. Pati paa na marumi, hinahalikan. Bakit kanya yun? Ngayon, kailangan natin maintindihan yung Israel, the time Israel trouble. Dahil, kung ating makikita, ay mayroon 3 trumpet dito. Yung 3 trumpet na yan, ay napakalaga dahil ito ang 3 manifestation ng ministry ng 2 prophets. At yun ay makikita natin sa Book of Revelation. Chapter 8. Chapter 8. Verse 5. Nang mabuksan ang 7 selyo sa chapter 1, ay doon lumabas. Sa dalita ang chapter 1, chapter 8 verse 1, ay may 2 duty ito. Ito ang final sa bride at ito naman ang pasimula sa Israel. Iyan ang pinali sa bride at iyon naman ang pasimula sa Israel. Kaya nga, nagkaroon ng half silence sa langit dahil ito ay translation at ano yung tamang words? Pagpapalit. Paglilipat. Paano ang tama? Transition. Okay. This is the transition. Ito dahil dito ay ang transition ay ipinapakita na ang mga anghel ay hindi nag-react. Tumahimik ang mga anghel. Why? Because this is secret and hidden. Kailangan ang transition ay hindi mapansin. Alam mo ba, pag ang mga hari ay nagpapalit na ng hari, kailangan gawin yan ng palihim. Doon lamang sa araw ng declaration, kailangan mahayag. Bakit? Dahil maraming interesado. At dito, ang transition from Gentiles to Israel, yan ang dahilan na nang buksan ang pang-7 selyo ay nahimik ang langit dahil ito ay pagbuwakas ng kaligtasan sa Israel, sa Hintel at pagpasok ng kaligtasan sa Israel. Ang ebidensya niyan ay nariyan mismo sa mga susunod na talata. And another angel came, stood on the altar, having golden censer, and there was given into him much
incense that should offer it with the prayer of all sins into the golden altar which was before the throne. And smoke of the incense which come with the prayer of the sins ascend up before God of the angel hand. Ibig sabihin, Hentel ka man, Israel ka man, ang inyong mga panalangin ay nakaabot na sa luklukan ng langit. At dito makikita natin sa 5, the first trumpet, and the angel took the censer and filled with fire of the altar and cast into the earth, and there were voices and thundering and lightning and the earthquake. Chapter 5, verse 5, ay ipinapakita rito yung revelation, yung mensahe. Ang ginamit diyan ay thunder. Ginamit diyan lightning. Ginamit diyan voices. Yan ay nagtuturo sa pahayag ng Diyos sa Israel. Ang laman niyan ay puro aral mula sa Diyos patungkol sa mensahe sa buong mundo kung nasaan ang mga Israel. Kaya nga, ito makikita natin ang ginamit na salita na and during the lightning and earthquake, pagsik ng buong mundo. Ang mensahe ng dalawang propeta ay isisik ang buong mundo. Bakit yan ang ginamit na sample? Because ang kanilang hinahanap ay sign. Kaya, ang mga kaganapan na nagaganap sa lupa, hindi mapapansin ng tao na ito ay magiging judgment ng dalawang propeta, yung lindol, yung lahat na nagaganap, dahil normal lang naman ang lupa na nasisik. Pero pag nakita ninyo, pagdating ng araw, na-recognize ng mundo na ang dalawang propeta ito ay may ginawa laban sa mundo. Kaya, makikita natin na nang pinatay ang dalawang propeta, ay nagkaroon sila ng Christmas giving. Ha? Anong ginawa nila? Nag-exchange gift. Yung sa school, monito. Yan ay gagawin ng mundo. At every Christmas pinapractice na yon. Pero sa araw na yon, iba ang magaganap dahil ang kanilang pag-exchange dahil pinatay nila ang dalawang propeta. Now, the first move, wag muna tayo pumunta sa the first trumpet ay ang unang mensahe ay may dalang course sa lupa. Ang mensahe na ipapahatid ng mensahe ng Diyos sa Israel patungkol sa kapwa Israel sa buong mundo ay may dalang judgment sa buong bansa. At ito ang first trumpet. Ang unang trumpet ay judgment sa lupa. Itong nangyari sa Yolanda, wala yun. Nangyari sa Japan, wala yun. Bakit? Dahil dito ay halos sabay-sabay na kaganapan. Dahil ito ay Thou Saith the Lord ministry. Pag sinabing Thou Saith the Lord, paano ba ang Thou Saith the Lord ministry ni Moses? Ha? Sabi ng Diyos, iangat mo ang tungkod at magsalita ka sa dagat. Ano nangyari sa dagat? Nahati. At ito ang first trumpet ay pang buong mundong mensahe ng mga Israel. Hindi katulad ng ating mensahe. Ang ating mensahe, Word of God. Pero ang kanilang mensahe ay judgment sa lupa. Ayan ang first trumpet. Kailan magaganap yan? Ha? After na ang Papa ay nagpagkasundo sa Israel. Kaya ang Israel ay mahati sa dalawa, spiritual and political. Dahil hindi naman ang mga spiritual makikipagkasundo sa Papa. Ang makikipagsundo ay mga politiko. Eh ano naman kinalaman ng mga religion sa politiko? Lagi naman. Pero ang palatandaan, pag ang Pope ay nakipagkasundo, nagkaroon ng kapayapaan, the first trumpet ay magaganap.
At ito ay mga mas makikita natin mas malaki pang trahedya na magaganap sa lupa. Pero dito ipinapakita, ito ang kanilang first trumpet. Pag sinabing trumpet, alam mo mga kapatid, sa Old Testament, hindi lang natin yan ilidetalye. Ang mga trumpeta ay may kanya-kanyang meaning. Hello, nariyan ba kayo? Sa Old Testament, may kanya-kanyang meaning ang trumpeta. May trumpeta ng kapayapaan. Hindi yung nagsisigaw, magsisita ka, hindi. Wala kang makikita sa Israel na ang mensahe ay ginagamitan ng salita, pangkalahatan, except sa prophet, direct to the kings or individual. Pero pangkalahatan ang ginagamit nila ay trumpet. Hindi nagamit ng katulad ng ito, individual tayo. Trumpet. Kaya, first message nila, ang sign nila na sila ay unti-unti nakabalik, ay ang first trumpet nila ay kaganapan sa lupa. Diba sa ating paksa nakaraan, if they have a sign, kung makikita ang mga sign, diba? Ano sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol? Ano ba ang mga apostol? Hintel ba o Jewish? Anong sabi niya? With the sign, makita ninyo, ang pagbabalik ng anak ng tao ay nariyan na. Pero Christian, ang pagbabalik para sa Israel ng anak ng tao ay hindi katulad sa pagbabalik ng mga hintel ng anak ng tao. Dapat maintindihan natin, dahil ang kanilang hinihintay ang pagpasok sa milenyum. Ang ating hinihintay ang pag-put up sa langit. Kaya, ang the first trumpet na makikita at magaganap sa kanila ay ito palatandaan na tayo ay mayroon namang mensahe. Ano ang mensahe sa atin? Makikita natin sa Thessalonians, the triumph of God. The trumpet sa kanila, sa atin naman the triumph of God. The triumph of God is the final message. Ano ang gagamitin nila sa triumph of God? Dahil ang verse 1 ng Revelation ay nag-pertain sa mensahe ay mayroon, makikita natin doon sa Revelation 10 na they have a 7 thunder message. Ibig sabihin, mayroon mensahe ang Diyos na ang triumph of God ay mayroon thunder na dala-dala. Now, we are not talking about men. We are talking about the message. Wala akong, hindi ko tungkulin kung tao o hindi tao, anghel man, ay wala akong, hindi ko obligasyon yun. Ang obligasyon ko, they have a triumph, and the triumph of God, they have a 7 thunder message. Tanda natin, ang message dito sa first triumph ay thunder din. But literal thunder ito dahil ito ay message of sign. Pero sa atin, dahil hindi tayo after the sign, after tayo sa revelation, ang kailangan natin ng thunder ay mensahe mula sa Diyos. Revelation. Kaya, Christian, sin, parehas po yun. Ang triumph ay darating sa mga Ezra, sa Hintel, ang thunder ay darating, sa thundering at trumpet ay darating sa Israel. At Christian, tandaan natin, hindi tayo aabot dito sa, alam ba natin, itong tatlong triumph, mayroon dito pang-apat na trumpet dito. Pero isulat ko lang dito sa ilalim. Bakit sa ilalim ko ilalagay ang pang-apat na trumpet? Dahil ang pang-apat na trumpet ang nagsasabi, wow! Tingnan natin. Dito sa, balikan na lang natin yung second trumpet sa third trumpet. Doon tayo sa fourth trumpet. 12, pakibasa. 8:13 Revelation. 12. 8:12. At humihigit ang ika-apat na anghel at nasugatan ng ikatlong bahagi ng araw, at ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng bituin, upang magdilim ang ikatlong bahagi nila, at
upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at kayo hindi naman ang gabi. 13, diretso mo sa 13 hanggang sa ano. At nakita ko at narinig ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit, na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa, dahil sa mga ibang sunog ng makakak ng tatlong anghel na nagpipigil pa. Okay. Now, ikukorek ko lang yan. Sa English yan, angel, hindi ang agila. Inaano lang nila dahil lumilipad. Pero angel yan. Yan ay angel na sumisigaw. The voice, woe, woe, to the inhabitant of the earth. By reason of the other voices of the trumpet of the three, the trump of the three angels which are yet to sound. Ibig sabihin, pampit na sound. Andoon ang woe. Bakit woe? Bakit woe? Dahil pagsigaw ng fifth na angel, makikita natin sa chapter 9 yan, verse 1, ay lumabas. Galing dito ang isang espiritu na may taglay ng demonic spirit. Galing sa ilalim ng lupa, makikita natin 1 hanggang pababa, ay lumabas ang makapangyarihan na bagay na espiritu at lumabas rito sa ibaba ng lupa. Ano yan? Ibig sabihin, ang espiritu yan na lumabas, siyang pumatay sa dalawang propeta. Ang espiritong lumabas na yan, siyang pumatay sa dalawang propeta. Bakit? Dahil natapos ang first trumpet, second trumpet, and third trumpet. Ibig sabihin, tapos na ang ministry ng dalawang propeta. Ano naman ang espiritu nito? Yan ang resurrected of Satan. Yan ang resurrection ng espiritu ni Satanas. Saan siya? Opo, doon sa man of peace. Diyan siya titirik. Kung paano si Judas ay sabi ng Biblia ay tinirahan ni Satanas, gayon din ang kaganapang ito, paglabas ng espiritu niyan sa fifth trumpet ay titira ang espiritu sa man of peace. Yan ang dahil sa 2 Thessalonians chapter 2, pakibasa. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, simulan sa 1 para mas malinaw. Ngayon, aming pinabamanhid sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling makilo sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan man ng salita, o sa pamamagitan man ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Tuloy mo. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ang dumating mula ang pagkaliwaghas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapamakan. Okay. Yung 3, para sa bride yan. Pero yung 4, hindi na para sa bride yan. Why? Sabi niya, let no man deceive you by any means, for that they shall not come except the one come pulling away first, and the man of sin be rebelled, the son of perdition. Dito makikita mo, dito pag-upo ng man of peace, ay mahayag na siya sa mga anak ng Diyos. Say amen. Alam mo hindi niyo mahayag yan. Pero, sa panahon na siya umupo, hindi pa siya dito nakaupo. Siya pa lang dito ay nahayag, nagkapayapaan. Pero pagdating dito, iba na yung posisyon niya. Makikita niyo sa 3, pakibasa, sa 4. Or, na sumasampalang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag sa Diyos o sinasamba. At siya'y nagdo sa templo ng Diyos na siya'y nagkabanyag ng kanyang sarili na tulad. Okay. Dito, paglabas ng pang-apat na trumpet, pagsabi ng pang-limang trumpet ay lumabas ng Espiritu sa chapter 9, ay umupo siya na parang
Anong posisyon niya? Pag-upo niya dito. Parang Diyos. Parang Diyos. Para siyang Diyos na umupo dito. Dahil dito, siya ang tao ng kapayapaan, pero pagdating dito, siya naman ang himagsik at kapangyarihan. Kailan magsisimula ang matinding the Jacob troubles? Dito mga kapatid ay ang troubles dito hindi ganoon kalaki. Dahil dito tapos ng digmaan, payapa ito. 3.5 years, may kapayapaan kaunti. Pero sila, ang dalawang propeta, ang nanliligalig saan? Ang ministry nila, hindi naman talaga sila. Yung ministry nila, ang kanilang ministry ay nagkakaligalig sa buong mundo. Kailan nalaman ng tao na nagliligalig sila sa kanila sa buong mundo? Nang umupo ang Papa dito. Nang umupo, siyempre sino magpapaliwanag na sila ang salarin? Dahil hindi naman sila papatayin kung hindi wala silang kaso. Diba? Sino ba papatay na walang kaso? Kaya makikita natin doon sa Revelation na ang kanilang katayuan sa 11, chapter 11 ng Revelation, verse 5 hanggang 10, pakibasa. Revelation 10:5. At kung naisip ng sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung naisip ng sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Okay. Now makikita natin na ang dalawang propeta ay untouchable in that time sa nagsisimula. Tuloy nyo. At ang mga ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang pula. At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapapagulo at mapapahirapan ang lupa ng bawat salot sa kanilang naisip. Okay, tuloy mo lang. Okay. At pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang hayop ay na umahon mula sa halinan ay babaka sa kanila at magtatagumpay sila at sila'y papatay. Okay. Pagkatapos ng 3.5 ng kanilang patutuo, atin naman pinag-aralan na 3.5 talaga ang kanilang ministry, di ba, sa ating mga paksa na karaan. Babaahon! Anong aahon? Ang hayop at babaka laban sa kanila. He's accusing against two prophets. Sasalita laban sa kanila. Ituloy mo. Asa nga lang. Okay, basahin mo. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan, na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Egipto, na doon din naman itinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan, at ang mga angkan, at ang mga wika, at ang mga bansa, ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay maliit. Okay. At ang mga nanaan sa ibabaw ng lupa ay nangagagalang tungkol sa kanila, at natutuwa at sila'y nangagpapadalahan ng mga kaloob sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nanganahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya makikita niyo sa chapter 8, first trumpet, second trumpet, third trumpet, ano ang ginawa sa lupa? Pinahirapan ang lupa. Sino nagpahirap? Sa ating binasa ngayon? Ang the two prophets. Sa galing salita, mag-iindig ang two prophets paglabas ng Espiritu dito. Ngayon, Christian, alam natin ang two prophets ay ang kanilang ministry ay naggising sa buong mundo. At ang hinihintay na palatandaan ng mga Israel, mga Hudyo sa buong mundo, ay sign. Tama ba yun? Dahil sign ang kanilang hinihintay, dumating na sa pamagitan ng dalawang propeta. Yan ang dahilan na ang Revelation 7, sabi doon, huwag saktan ng lupa, huwag saktan ang dagat, huwag saktan ang lahat hanggat hindi matatakan ang mga Israel sa buong mundo. Sa daling salita, paano sila tinatakan? Sa pamagitan ng sign and wonder.
Nakukuha ba ninyo? Sa pamagitan ng sign and wonder sa tatlong ministry ng Israel. Alam mo itong prophets nito, ang katugaran nila dito virgin. Why virgin? Itong 140,000 virgin din ito. Ano yung sabihin ng virgin? Ha? At ang katugaran nila men. Napabasa niyo sa 14? Mga tao, basahin natin. Para maintindihan natin yung trouble, Jacob troubles. It's not pertaining to the literal church and pertaining back to maturity ang pinag-usapan. Okay. 14, verse 1. Pakibasa hanggang sa 6 siguro, pakibasa. Revelation 14. At tumingin ako at narito ang sordero ay nakatayo sa likod ng tron. At ang kasama niya ay 144,000 ang may pangalan niya. At ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lalagyan ng maraming tubig. At gaya ng ulong ng malakas na kulog at ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga panunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan na waring isang bagong awit sa harapan ng lusukan. At sa harap ng awat na nilalang na matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang. Sa mga tuwid, siya'y mga binibimula sa lupa. Nasaan ka na? 4. Okay. At ang mga ito ang hindi na pangahawa ng mga babae kapagkat sila ito na malindi. At ang mga ito ay nagsisunod sa Kordero, saan man siya bumaroon, at ang mga ito ay mitilis sa gitna ng mga tao na maging ng mga pangunanimbungan sa Diyos at sa mga Kordero. Okay. Now, makikita natin na ang mga 140,000 na tao ay na-address tao, lalaki, hindi babae. Nariyan pa ba kayo? Ito ay pagpapakita na Jacob trouble. Why? Dahil ang Jacob trouble na ito, ang 144,000 ito, ay sila'y papatayin. Bakit? Diyan sa 4, sabi diyan, kung paano ang first fruit, ang lamb, ay kung ano ang pinuntahan, siya ang mangyayari sa mga tao ito. Ibig sabihin, si Kristo ba'y dumaan ba sa trouble? Anong trouble ang binigdanan niya? Ha? Kamatayan! Daraan sila sa kamatayan! Sa daling salita, pag-start dito, ang two prophets pinatay sila dahil sa condemnation. Pero wala sa kanilang mabigat na trouble dahil lumalaban sila hanggang sa tulo ng kanilang ministry. Maliban lang pagkatapos ng ministry nila, nagkaroon ng kapangyarihan ng hayop para silang patayin. Pero ang 144,000 is in a Jacob trouble. Why? Dahil ang kanilang pakikipagbaka ay walang protection sa kanila maliban sa kaligtasan. Kaya sila, ang sabi niyan, kung saan ang first fruit ay nangyari, ay gayon mangyayari sa kanila. Kaya ang tinutukoy na Jacob times trouble ay dito ba ay ang 3.5 years na natitira dito. Christian, dapat maintindihan natin dahil ang Jacob's trouble, pagkatapos niyan, sa dulo niyan, ay mayroon isang tigmaan. Ang 144,000 ito ay inadresan male at hindi sila nadumihan ng babae. Hindi ibig sabihin ito walang asawa. Dahil may asawa, hindi naman nadumihan yan, basta tapat na asawa. Ang tinutukoy niya, hindi nadumihan ng babae, ay pertaining to the religion. Hindi nadumihan ng protestante, hindi nadumihan ng katoliko, hindi nadumihan ng anti-believer, hindi nadumihan ng lahat. Ay ibig sabihin, wala silang kaugnayan ng anumang paniniwala sa balat ng lupa dahil ang magliligtas sa kanila ay ang tanging Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. At yan ay wala sa nandito na yan sa loob nagpapasok sa time ng 5th trumpet. At yon ang 6th trumpet. Pagpasok ng the time trouble, yan ang tinatawag na 6th trumpet.
Kaya, makikita natin, ang Jacob trouble ay iyan din ang panahon na ang mga hindi na ligtas dito, I mean, ang mga police president dito, ay papasok dito. Ang Jacob trouble ay ang natitirang mensahe diyan ay ang the everlasting gospel. May mensahe diyan, the everlasting gospel. Ano ang mensahe diyan? Ano ang tunay na mensahe diyan? Sa panahon ng sixth trumpet na nagkaroon ng kaguluhan na ang man of peace ng kapayapaan ay naging demon possessed na katulad ni Judas. Ano yon? Sa panahon nito mga kapatid, ay mayroon mensahe diyan. Ano ang mensahe diyan? May mensahe dito. Ang mensahe dito ng 144,000 at ang iba pang mga masasabi natin na natira. Kahit pa police virgin man sila o anumang klase sila na natira. Ang kaligtasan nila, ang mensahe nila ang tinawag na everlasting gospel. Ano ang laman ng mensahe ng everlasting gospel? May mensahe. Favorito ng mga interbeliever yan. Revelation 18:4. Dito po ang mensahe, Revelation 18:4. Basahin nyo, anong sabi diyan? Revelation 18:4. At mayroon po ang isang tingin na mula sa langit nagsasabi, magsulatan kayo sa kanyang bayan ko, upang huwag kayong mangaramay ng kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. Okay. Huwag kayong ayon sa espiritong iyan. Kaya ang sabi diyan, lumabas kayo, bayan ko. Ang Revelation 10:7 ay eksaktong mensahe ay ang everlasting gospel. Kaya Christian, the time of Jacob trouble, mayroon pa rin tirang mensahe dahil ang 144,000 sila ay mamamatay dahil sa kanilang pangangaral. Pero mayroon silang, ano sabi diyan sa 1, and I looked, and lo, the Lamb stood at the mount of Zion, and with him 140 and 4, having the Father's name written in the forehead. Ano nakalagay sa pangalan doon sa 144,000? Nabasa ba niyo? Hello? Ano nakalagay? Nabasa ba niyo? Ano nakalagay? Jesus Christ ang nakalagay sa noon nila. Pero hindi literal. Ibig sabihin, tinanggap nila si Kristo. Saan? Saan talata? Revelation chapter 10. Verse 8 hanggang 11, pakibasa. And the voice which I heard from the heavens spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I will went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in the mouth sweet as honey. Balay mo. And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues. Okay. Sino ang sinabihan daw prophesy again? Sino ang sinabihan? Bride? No. Ang sinabihan diyan ang sino ang kumain? Prophesy again. Sino ang tumanggap? Ang pinagpo-prophesy. At sino ang nag-prophesy? On mission, the two prophets. Amen. At kung itutuloy yun para sa two prophets yan. Alam mo, gusto ko lang kayo medyo iayos.
Ang Book of Revelation, walang chapter, walang verse yan na isinulat. Tayo, mga tao lang ang gumawa ng chapter, saka verse. Kaya lang isinulat yan, pero diretso lang yan. Walang period yan. Ang period niya, kung doon may period na salita. Pero yung chapter, yung verse, wala yun. Kaya yung chapter 11, at saka chapter 10, magkalugtong yan. Hello? Naintindihan ba ninyo? Magkalugtong yan. Kaya prophesy again. Pagdating ng prophesy, ay pinapakita na yung two prophets. Sunod ng chapter, verse 11 ng chapter 10. Chapter 11 verse 1, duktong po yan. Wala yang putol. Kaya, Christian, ang pangalan na tinanggap ng dalawang propeta, ang siyang nakatatak doon sa 144,000. At ano ang tinanggap? Sabi diyan, ay kanilang matamis sa kanilang bibig, pero mapait sa kanyang tiyan. Why? Dahil alam naman natin ang story dito kay Kristo. Dahil ang kanilang mga magulang ay nagtakwil kay Kristo. Pero ngayon ay kanilang ang tinatanggap. Masarap na pakinggan na mayroong tagapagligtas. Pero kung maintindihan mo ng iyong tagapagligtas, ang iyong nuno ang pumatay, grabe naman yung ma-experience mo. Kaya Christian, the Israel trouble, Jacob trouble, ay nagtuturo sa 144,000 time na 3.5 years. At pagkatapos ng times trouble, hindi na natin isa-isahin yung dalawa pa niyang ministry. Yung first trumpet, second trumpet, third trumpet, yan ang ministry ng two prophets. At pagkatapos, ang sixth trumpet ay ang Great Revelation. Ito ang tinatawag na Jacob trouble. At pagkatapos diyan, sa Jacob trouble, ating basahin sa baba ng 11 ng ating binabasa. 14. Okay. Okay, sa 13. 11:13. And the same hour was great. Was the great earthquake, and the 10th part of the city fell. And in the earthquake was slain of men 7,000, and the remnant were afflicted, and gave glory to the Lord, and to the God of heaven. And the second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. And the seventh angel sounded, and there was a great voice in heaven, saying, the kingdom of this world are become the kingdom of our Lord, and of His Christ, and we shall reign forever and ever. Okay. The first woe ay ang paglabas ng hayop. Yung, alam na natin yung hayop, may tatak na 666. Yan ang first woe. Paglabas ng hayop. The second woe. Ang second woe ay ang pagpatay sa dalawang propeta at ang Great Revelation himself. Pagpatay sa 140 person, amen. Hindi yung dalawang propeta, kundi yung 144,000. Itong malaking patayan ng mga anak ng Diyos. At ito ay tinawag the second woe. At ang second woe ay, sabi niya, the second woe is past, and behold, the third woe come quickly. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdom of this world are come in the kingdom of the Lord, and of His Christ, and He shall reign forever and ever. At ito mga kapatid, atin ang pinalakay dito, ang 75 extra days. Ang 75 extra days, ang siyang diyan ang third woe, ang war of Armageddon. Ang third woe ay narito. At sabi diyan, pagkatapos ng third woe, idideklara ay ang kariyan ng langit, the kingdoms of the Lord, at the kingdom of this earth become the kingdoms of the Lord. Ang tinutukoy ng yan ay ang 75 extra days, papasok sa millennium. Tandaan natin, lahat ng event ay mayroon laging missing in the gap. Mayroon laging missing in the gap. Mayroon laging gap. Ito, bago bumalik ang Panginoon, mayroon yan missing in the gap. Yung pagbagsak ng Amerika, yung
at pagbagsak ng Russia ay missing in the gap po yun. Dahil dito ay maaaring maganap ang caught up together. May mga panahon na hindi pinapakita ng Diyos na maliit na panahon upang ang kaaway ay hindi makapenetrate. Kaya, yung makikita Revelation 8, mayroong kaunting panahon ng translation. Tama ba? Yung pagpapalit. Transition period ay may kaunting panahon. Yung kaunting panahon na yan, mga kapatid, napakahalaga yan dahil yan ang Diyos ay linilihin niya. Yun ang ibig sabihin na kahit ang anak ay hindi makakalam sa kanyang pagbabalik.